Okay, magandang hapon po. It's 2:04 na po ng hapon. Tapos na po ba kayo mananghalian? Ako hindi pa. Hindi pa. Ricky Rivera po. At shoutout sa ating mga kapatid na OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon tungkol po dito sa umiinit na hidwaan, no? Sa loob mismo ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ano po ba ito? Number one, no, yung hidwaan sa pagitan ng mga abogado. Alam niyo, nagsalita itong si Nicholas Kaufman na dati palang abogado ng mga Marcos. No, siya ngayong tumatayong abogado ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ang sinasabi niya po niya, sabi daw nga ng dating Pangulo, ilis na po, banas na po talaga dito kay Presidential spokesperson at Attorney Harry Roque, no? Ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte daw. At ayaw na ho daw niyang makita dito sa Hague, no? Dahil kung ano-ano daw yung mga political strategy o mga legal strategy na pinopose na sa tingin naman ni Kaufman ay makasisira dito po sa legal strategy na ginagawa naman ng mga Duterte. Siyempre, 80 years old na po ang ating Pangulo, ano bang talagang gusto ng mga Duterte na mangyari? Siyempre, mapalaya itong kanilang patriarch. No? Tanda na raw, pumapayat na raw, sabi ni Hanilet, sabi ni Vice President Sara Duterte. At well, hindi ko natin alam kung ano yung kondisyon ng Pangulo. Pero definitely yan, because wala na nga siyang fentanyl doon, sigurado yung papayat. Pati matanda na ho talaga ang ating presidente. So, expect nyo na yan. In fact, ako, ina-expect nyo talaga yung the worst, no, na mangyari. Kasi, sa totoo, tama naman yung sinasabi ni Maharlika, medyo malabo-labo na ho talagang mapalaya itong ating Pangulo sa ngayong kasalukuyang instansya. At isang buwan na lang ho, sisimulan na yung trial. No? Ibig sabihin, pepresenta na ng prosecution yung kanilang mga ebidensya at siyempre, ganun din ang depensa. Ilibo-libo na ho daw mga pieces of evidence ang napunta dun sa defense panel at titignan natin, no, kung ang topic ko natin ngayon tungkol doon, no, at ang posibleng pagsabay nitong impeachment trial naman ng ating Vice Presidente Sara Duterte. So, alam niyo na naman yun, talagang nabalam na yan at sa August 6 daw, didesisyon na ng Senado, magbobotohan. Sabi ni Jinggoy, baka daw ang boto 18 o 20 pa even na papabor sa hindi pagpapatuloy nung impeachment trial, no? Pero may mga balak naman ho yung ilang mga grupo na mag-file ng motion of consideration sa harap po ng Korte Suprema, hingil po dito sa nakaraan nilang desisyon ng Korte Suprema na gawing o i-render na unconstitutional itong impeachment laban sa Vice Presidente. So kung hahintayin nila yan, malamang sa hindi, may September affair tayo. Baka magsabay yung dalawang Duterte tinatry. Yung isa nandun sa Hague, yung isa naman nandito sa Maynila. No? So baka ganun ang mangyari dyan. At for sure, there will be something to give. Ibig sabihin, anong magiging epekto niyan? Well, ang epekto niyan sa mga Duterte, mahahati yung kanilang atensyon, no? In fact, ngayon pa lang, tingin ko, hating-hati na yan. They may be very confident na wala na yung impeachment trial, pero nakahanging pa rin ho yan unresolved So, baka hindi nila mapagtunan na maigi ng kanilang atensyon ito pong ICC trial naman ng kanilang patriarch na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At
aside from legal problems, meron pang internal family problems ito pong mga Duterte. Nagkakawatak-watak sila, no? Ano po yan? Tungkol po nga yan doon sa estate malamang ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Kung makikita nyo, naglalabanan yung mga mag-aasawa o yung dating asawa at yung mga common law na sinabi ni, sino ba nagsabi? Si Basti yata o si Paulo, na mahigit 15 po yan, 15 common law. At sinabi nitong si Paulo, na sinabi na nga daw ng Paulo ba o basta isa sa mga Duterte na sinabi na nga daw ng kanyang ama doon sa mga common law na yan na salamat sa inyong serbisyo, blah 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 blah. Pero siyempre hindi publicly sinasabi nila yan. Pero privately, sigurado yan may awa eh. Bakit? Siyempre may ari-arian yung matanda, 'di ba? So, saan pupunta yung ari-arian na yun? May hati ba yung mga common law? Ilan dyan yung makakasabay? Kasi ang kiniklaim dito sa kampo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, isa lang daw yung common law na matagal, si Hanilet. Kasi meron yung epekto dun sa estate ng ating dating Pangulo. Kung wala hong will yan, ang ating Pangulo, operation of law ika nga yung mananaig dyan, kung ano po yung batas natin sa succession, yun po, wills and succession, yun po yung ano dyan. So, may problemang ganon, internal, pamilya, doon sa estate, at meron talagang legal na problema ang mga Duterte. At kung mapapansin ho ninyo, politically rin, ay may malaking problema sila sapagkat nahati na yung movement ng Duterte, no, sa Estados Unidos, sa Europa, dahil may mga nagke-claim na mga Duterte supporter na sila ang lehitimo, meron namang mga nagke-claim na hindi sila. Kumbaga nahati-hati, no, hindi na ano kasi nga talagang sobrang dagok. Ito po yung gagamitin kong word, dagok. Sa mga Duterte, yung nangyaring pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi hindi nila talaga yan ine-expect. Sinasabi nila, hindi, nagplano na kami. Ano na lang ho, yabang na lang ho yun sa totoo. Yabang na lang ho yun. Ang talagang totoo ho dyan, hindi ho talaga ine-expect nila na mahuhuli at makukulong ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi they're under the impression na hindi pinatay na namin yung ICC membership ng Pilipinas So wala na silang jurisdiction sa atin. Yung pala meron. Kasi syempre nga naman, nung dati kumbaga tinatry si dating Pangulong Rodi doon sa mga krimen di umano na kinumit ng kanilang administrasyon nung panahon na tayo pa ay miyembro ng ICC. At sa ganang ICC, ito ay massive enough to justify filing a criminal complaint against the former president. So yan po. At we're hoping at may mga indication na gano'n na the ICC will continue or is continuing the probe at maaaring may mga masabit pa na mga tao ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa krimen na ito. Ngayon, ito pa ang isa, no? Paano kung mamatay halimbawa ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? So, ibig sabihin yan, extinguished yung kanyang criminal liability. Dahil patay na siya, syempre. However, yung iba niyang mga co-accomplices, kung meron man na ma-establish ang ICC, sila po yung makukulong, mabubulok dun sa kulungan sa Dahig. So tatlo po yung talagang malaking problema ng mga Duterte at ang tanong dyan, makakabawi pa ba itong mga Duterte? So they are really pinning their hopes on the 2028 elections. Pero sabi ko nga, matagal na, napakalayo pa ho ng 2028 elections. Napakarami pa hong pwedeng mangyari dyan. At hindi lang ho impeachment yan.
No? May sinasabi sa akin paano kung mabuhay yung narco-politics? Narco-politics. Necro pala. Yung narco-politics kasi nung panahon ng 2016 yan hanggang 2022. Paano yung necro-politics na posibleng mabuhay from the period of 2028 up to 2034. Necro naman. Ibig sabihin, gagayahin yung ruta na tinahak ni Pinoy para maging presidente. At ano yung necropolitics? Necropolitics, pag namatay si Rodrigo Roa Duterte, ang inaasahan ng mga political analysts, there will be such an emotional uproar that will tilt the balance, the political balance of this country. And then eventually, expectedly, possibly, push Sara Duterte to the presidency. Yan ang presumption. Kasi sabi ko nga, mahirap po kasi maganyan, speculative yan Pero yun ang inaasahan. So, ang dami pong mangyayari from here to 2028, from today to 2028. May paaring may mga geopolitical developments, di ba? Paano kung magkagera, for example, dito sa region, hindi natin kailangan ng succession. Most probably, baka extension of the administration. Di ba? Due to emergency purposes. Di ba? Marami Or magkasakit si Sara. Or may umusbong na mas malakas na bagong newbie. No? Dark horse, ika nga. No? Na may kalidad ni Duterte, may leadership ni Fidel Ramos, may compassionate nature na Estrada para sa mahirap at ni Pinoy, may karisma ng Cory Aquino, for example, no? Malay mo, may ganun na umusbong, di natin alam. So, yung mga presumptions na ganyan kasi may mga lessons na rin yan sa history. Ano po ba yung isang lesson? Yung nangyari kay Vice President Jejo Marumina, hindi po ba? Na simulat sa po noong 2010 pa lang, 2011, pinipredict na siya ang susunod na presidente. Pero ano nangyari? Duterte ang lumabas. Isang dark horse na nagmumula sa Davao. Na binouch kasi nangyari kay Duterte noon, binouch ng civil society, pati nung kaliwa, ng mainstream at ng underground kaliwa, tinulungang manalo. Sadly nagkamali sila ng ng pagtataya. Anyway, yun po yung tatlong tayo po pinapanalangin po natin ng mga Duterte, no? Pinapanalangin din natin yung mga naging biktima niya ng madugong anti-drugs campaign. At pinapanalangin ko rin po yung mga naapektuhan din mong mga Pilipino, hindi lang dahil sa campaign na yan. No? Sabi nga nung iba baka karma na yan. Hindi natin malaman. Ayokong sabihin na ganun din. Pero suffice it to say, talagang problemado sila ngayon. At kung makikita nyo, palaging labas ni Hanilet Abencena sa news, dahil gusto niyang i-assert meron yung plano i-assert yung kanyang sarili dahil nga baka anytime soon malagutan ng hininga na ang ating Pangulo at yung kanyang estate unresolved. So, yan po ang ating sa totoo lang. Tabayanan niyo po yung mga magaganap itong weeks na ito. Very, very exciting. Maraming salamat.